5斤得啊。你即马是水电头家啊？我总管啦，我逐项啊管啦。啊，你加油，无你都卖针。Ah. Ayan. Ngayon po ay pupunta tayo kung saan magsa-sideline tayo, magtatanim ng pingnang or nganga sa Tagalog. Kaya samahan niyo ako magtanim ng pingnang sideline. Ganito buhay dito sa Taiwan. Pag wala kang overtime, part-time ka sa labas. Pa-part-time ka sa labas, mag-tanim ng kung ano-ano. Tsambahan mo saging, tanim ng saging, tanim ng nganga. Nganga yan lahat. Ito itatanam namin yan. Yan. Mga kasama ko, puro check ang matatanda. Yung mga hindi na nagtatrabaho sa company. Sila yung mga nagtatanim dito. At saka yung mga yan, tulong lang pala yan. Hindi pala sinisuldahan yan. Kumbaga sa probinsya ay lugoy. Yung pag may taniman ka, tutulungan ka nila. Kapag may tanim mo rin, magtatanim din sila, tutulungan mo rin sila. Ganun yung style dito. Para sa Pinas lang din. So panoorin nyo yung tatanim. Ilalapag ko muna to dito. Para kita nyo kung paano. Dito. Nais ko po magpasalamat sa lahat ng mga nagsubscribe sa akin, lalo na yung mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, yung mga kumpare ko. Shout out sa inyo lahat. At ito, tatalakayin natin ngayon yung about sa pag-gardening dito sa Taiwan. I-share ko sa inyo para makita nyo yung paano yung diskarte nila para mas mapadali yung pagtatanim at pagdidilig ng ating halaman. So dalawang klase yung pagtatanim nila rito, isang nasa kanal dumadaan yung tubig at isang nasa tubo. So yan ay ipapakita ko sa inyo ngayon. Shout out nga pala sa lahat ng mga nag-comment na magpapa-shout out, si paring Raymond Javier, si Kuela TV, si Alan D. Marconi, Unad TV, Sweet Sang TV, Sweetie Chang, Camille's Vlog, Crazy Wild, Mga Kabagsik TV, IP Man or Ip Man Style, Chuna Kainap, kay Johnny Chris Ihada, syempre kay Jen Anerin na laging sumusuporta sa akin channel. Mabuhay kayo boy, keep up sa mga pag-support sa lahat ng mga kagaya sa ating maliliit pa lang. At sa mga hindi nabanggit, sa next time na lang siguro natin ma-shoutout, mag-comment kayo na magpa-shoutout kayo para shoutout ko kayo. Shoutout! So maraming salamat ulit sa inyo. At ipagpatuloy natin yung ating gagawin na ipapakita ko sa inyo kung paano ang style o pamamaraan paano magtanim. Ayan, habang pinapanood nyo ako paano magbit-bit ng mga sandamukal na nganga, similya, inilagay sa bawat butas na hinukay na bakho. Ayan, magkukwentuhan muna tayo. Ayan nga, nadali ako ng sipon muna, tapos biglang masakit ng ulo, maya masakit na yung katawan. Kaya siguro pero siguro kung sa Pinas nangyari ito, malamang COVID na itong tawag nito. Yung kagaya nga sa nakaranasan na yung nakasanayan sa probinsya. Pag may lagnat, inom lang ng mga dahon-dahon, tapos pahinga. Siguro mawala rin to. Sobrang napagod kasi sa trabaho na to, kaya nadali ako ng trangkaso. Sa Pinas, COVID-19 ang tawag sa trangkaso. Ngayon bago na yata ang tawag sa trangkaso. Ganito kasi buhay dito sa Taiwan kapag walang trabaho. Halimbawa, kasi no time na to, meron kaming company tour. Kaya ginawa ko,
Nag-sideline ako ng trabaho sa labas. Ayan, sobrang pawis ko na niyan, no. Pagod na pagod ako talaga sobra kasi okay lang sana kung papalahin mo lang yung buhangin at saka yung lupa, madali-dali. Kaso ito, ang daming bato, ang graba. Kaya pag pinapala mo, lumalaban yung pala. Kailangan mo talagang barisahin. Yung kasama ko nung matanda taga lang naman, taga tabon. Kaya sobrang napagod talaga ako nito. Kasi minsan kung wala tayong sa pabrika, pahinga ka lang. Kung sasama ka naman sa tour, oo nga, sabihin nating libre. Syempre, alangan namang hindi ka bibili kung mayroon kang nakita at kung nagugutom ka. Hindi naman pwede. Oo, sa pagkain naman, sawa naman kayo sa pagkain, sobrang dami. Pero yun na nga, sobrang pagod din lalo. Kasi kapag nag-tour, puro lakad. Nakaraang taon sumama ako. Sa bundok pa kami nagpunta, sobrang pagod. Excuse me po. Talagang kati pa rin ng lalamunan ko. Sama ng pakiramdam. Ito ang bunga ng pag-sideline. Siguro susunod, hindi na. Pag ganitong nasa labas yung trabaho, hindi na siguro. Para ayaw ko na. Parang hirap kasi pag sweldo mo lang asahan mo. Pero sa ngayon, medyo okay na naman kasi panggabi na ako lahat. Medyo mas mataas yung rate sa gabi. Kaya siguro sa sunod baka hindi na ako magtatanim ng kung ano sa labas. Siguro mangisda pwede. Ayan yung muntik pa malaglagan. May nalaglag na dahon. Buti hindi kagaya sa nyug na malaki yung nitong nganga. Yung palapa. Yan yung ginagawa. Wala, sige, pala. Ayan. Papalahin mo yung para matabunan yung pingnang sa butas o nganga. Sa atin tawag to nganga at saka bunga. Ano pa tawag dito iba sa probinsya. Ito kasi yun ang negosyo dito. Ang laking bagay nito. Ang takay mo isang puno na yan, pag namunga yan. Pinakamababang presyo sa isang puno $300 yung $300. $80 Taipei dollar yun. Yung bayad. Ang takay mo yan, ilang libo yung puno na yan. I-times mo sa 300. 300 lang yung pinakamababang rate. Diba? Sobrang laking pera. Kaya sila rito, yan ang tinatanim. Tapos may iba pa rito yung style. Habang nagtatanim ng ganyan, sa ilalim may mangga or dati ang tanim dito atis daw. Tapos ngayon medyo matanda na yung pingnang nila, yung betel nut. Ginagawa nila ngayon, papalitan nila ng ng maliit sa baba. Habang bubunga pa yung malaki, may kasunod na. After 5 years, sabi nung may-ari, 5 years to 6 years, mamumunga na ulit yung maliliit na yan. Kaya hindi pa matanda yung nauna, mayroon ng kasunod. So napaka nila, useful yung lupa nila. So sunod ko sa inyo yung mga pananim dito na gulay. I-vlog natin para makita rin ng mga kababayan natin na paano yung style dito. Kasi sa atin, ang style sa atin kasi dinidiligan ng mula yung katawan na tatamaan, di ba? Sprinkler yung karga-karga ng tao dito iba. Nabanggit ko kayo na sa unahan yung
patubig nga nila, isang galing sa hose at saka isang yung galing sa tubo or hose, tapos sa kanal. Dito itong sa pingnangan, sa sa hose pinapadaan kasi para madiligan pati yung puno. Pero yung iba rin yung ngangaan, nasa kanal din yung dumadaan yung tubig. Ito kasi kaya hindi pwede sa kanal, medyo hindi pantay yung elevate ng lupa, kaya gumamit sila ng hose para madiligan lahat. Kasi kung kanal lang, yung ibang mataas at saka yung mababa, doon lang yung madidiligan, yung mababa, yung mataas hindi. Ganun yung elevate ng lupa dito, kaya gumamit sila ng hose. Kaya yun, ayan ako kumuha ng tubig, kaya pala nawala. Kumuha ng tubig dun sa kamalig. Pagkwentuhan ako sa matanda, medyo nosebleed ako dyan kasi hirap nakipag-usap sa matanda. Yung salita nila, taigi. Iba pa yung koi, iba pa yung taigi. Yung taigi, yun ang medyo mahirap. Yung taigi sa kanila na wala, bola, ganun eh. Pag sa koi naman yung wala, Mio. Parang Mio lang na Honda. Mio Sol. Ganun. Nagpapala na naman ako. So, ganun lang ang buhay sa abroad. Akala nyo masarap? Hindi. Lalo na kung walang overtime yung company nyo, nga talaga. Kaya dito, kailangan mag-sideline. Kaya napapansin yung mga iba, sabi, yung malaki sahod. Oo, kapag may overtime ka, pero pag wala, lalo't may lending ka pa rin sa Taiwan, ay talaga naman. Magpapadala ka sa Pilipinas, talagang kulang na kulang. Tapos yung nasa Pilipinas naman, hindi ka pa maalala kung ano man yung mas gusto pa nila tanongin yung padala mo kaysa naramdaman mo eh. Yun yung masakit dito eh. Wala tayong magagawa. Ito na yung buhay natin, mga mahihirap. Siguro kailangan din nating magsipag ng kaunti. Kasi kung tatamad-tamad ka, yung sasabi ko lagi, nga. Kasahod ka lang ng magkano lang. Di naman kasi kalakihan ng sweldo rito sa Taiwan. Kaya kailangan mo tayong humanap ng paraan para mabuhay ka ng mo, kasi pagkadating ng sahod, uwi lahat sa Pilipinas. Ayun, resibo matitira. Kaya may kumanta nga, di ba, na ang naipon ko ay puro resibo. Ayun, totoo talaga yun. Kagaya ko, resibo, diskarte lang. Pero saan tayo pupunta, tatanda pa rin. Pag tumanda na, pahinga. Kaya yung mga anak mo, kung mayroong mang awa sa'yo, na lang siguro ang magbubuhay sa'yo. Pero kung hindi sila maawa sa'yo, wala, nga, goodbye. Kaya siguro marami rin sa atin yung mga maaga na mamatay kasi nga sobrang hirap nga naman sa Pinas. Dito hanga ka dito, karamihang namamatay dito matatanda. Pumunta ka sa sementeryo mapapansin mo yung sementeryo, makikita mo yung mga picture, talagang matatanda yung mga nakalibing. Sa Pinas makikita mo bata, binata, ang birang buhay nin. Sabi ko nung nakaraan napadaan ako ng sementeryo, sabi ko walang bata dito puro mga 80, 90 yung mga nakalibing Kasi nga at saka isa pa yung nila rito, pag matatanda na ito, yung partner ko, ang lakas pa manigarilyo. Mo dapat kung sa Pinas yan, na yan, nagpapahinga na yan. Tutong-it na lang yan, nag-aalaga ng apo. So yan tinan mo. Nasa taniman pa nagtatrabaho. Sa karamihan dito, ganun yung ginagawa. Nagtatanim. May tawag nito, nagja-jogging lagi sa gabi, sa araw. Isang beses nga nag-jogging ako doon sa park. Napahiya ako.
siguro edad nun, kalahati lang ako. Mga siguro 80 na edad nun, o 70, ganyan. Unang ikot, sabay kami Pangalawa sabay. Hanggang sa pangatlo medyo hingal na ako. Naglakad na lang ako. Aba, dinadandaanan lang ako halos 1 oras pa ikot-ikot, hindi mo lang tumigil sa pagtakbo. Sabi ko, grabe naman to, matandang to. Tinalo pa ako. Kaya siguro ganun sila kalalakas kasi hindi sila nagpapabaya sa exercise. Hindi kagaya sa atin. Pag matanda na, ayan, nandyan na lang sa isang tabi nakaupo, kakape, sisigarilyo. Yun yung bisyo dyan sa Pilipinas. Kaya siguro pagdating na 60 ay goodbye na talaga, mahina ng katawan kasi nga wala na exercise. So yun ang mga sikreto nila rito. Hindi sila nagpapabaya sa katawan nila kahit matanda na. May nakikita nga ako dyan sa park, kasi minsan sa park nga rin ako naglalakad-lakad para mag-exercise. Nakikita ko sobrang tanda na talaga, mag-exercise pa rin. Sabi ko, kakaiba talaga yung mga tao dito. Ano nila yung katawan nila, talagang hindi nila pinapababayaan. Kaya kung ikukumpara mo nga sa Pilipinas, yung buhay nila rito ay ibang-iba. Pilipinas, mag-re-raise tayo ng edad ng 50. Ayan na. 40 pa nga lang sa atin, di ba? Ano na yung sinasabi, marami na raw nararamdaman. Samantalang may kasabihan din tayo na 40s, ang pag 40s ka na is life is begun at 40. So nangyayari sa atin, hindi. Pag 40 ka na, doon mo na maramdaman yung mga sakit-sakit sa kasuan mo. Kaya yun ang natin. Yun ang hindi napatunayan sa life life begins at 40 na yan. Pero sila, yun yung life talaga nila. Pagdating, totoo sa kanila yun. Kasi pagdating ng 40, parang bumabalik sa pagka 17 yung 16 yung katawan nila. Sobrang agresibo sila. Mga kasama ko sa trabaho, mga 40s, pero ang liliksi. Talagang ibang-iba yung kilos nila kaysa sa atin. Dahil nga siguro puno sila ng exercise. Kaya siguro pag gumaling-galing ako ulit, yun ang kailangan natin, exercise ulit. Ayoko nang mag-e-bike. E-bike kasi walang pawis. Bike na lang para walang ma-exercise ka na. Wala pang saksak sa kuryente. Wala kang alalahaning malubat kung saan ka man magpunta. Ayan, medyo mahaba pala tong video na to. Nasa pa lang ako, 20 minutes. Pero ganun na nga mga katropa, kung sakali man na mag OFW ka, wag mong asahan na masarap yung mapuntahan mo. Depende na lang siguro kung may natapos ka. Pero hindi rin kasi may mga kasama ko tapos ng 4 years course. Parehas naman kami ng trabaho. Kung operator siya, operator ka lang din naman. Kung meron nga mga dito, mga caretaker o caregiver, mga tapos ng nurse, teacher, kalain mong katulong lang pagdating dito. Yun yung kasi nga 'di ba nung mga nakaraan hindi pa naman ganun kalaki yung sweldo ng mga yan. Kaya mas pinili nila yung mag-abroad. Tayo high school lang tayo, pero nakipagsabayan tayo sa kanila ng trabaho. Ilang pagkakaiba ng trabaho din dito sa Pinas at saka dyan sa Pinas at saka dito sa abroad. Kasi kung sa abroad medyo mas mataas naman yung sweldo dito kaysa sweldo dyan sa Pinas. Kasi kung dyan sa Pinas, sa rate ng provincial rate yata ngayon 350 o sabi natin 400.
O 400 isang araw. Dito 900 yung isang araw mo pag ma-overtime ka. Pumapalo siya ng mga 1,000 isang araw. O mahigit pa. O 1,000 na lang para doon tayo sa rate na katotohanan. E di sa isang buwan, meron kang siguradong 30,000. So, ang laki ng diferensya. O, nandun na rin tayo na gagastos ka dito. Palagay mo pagkain natin, kung tipid ka, mga 3,000 isang buwan, kasya na yun. Kung maluho ka kasi may mga load ka pa, minsan may magustuhan kang yung bili ka ng damit, sapatos, ganyan. Isama mo na sa budget mo yon, gawin mong 2,000. So, meron ka pang matitirang 25,000. Okay na yon. Kung may girlfriend ka, may kabit ka, yari ka. Nganga ka talaga. Kaya kung magbisyo ka ng ganon, wag na lang. Kawawa yung pamilya mo sa Pinas. Sa akin kasi, naranasan ko na lahat yan. Inaamin ko yan, hindi naman ako malinis Pero, siguraduhin mong hindi mo pagsisiyan sa huli. Pero sa bagay, sabi nga, lahat yan, babalik sa'yo. Kung ano man yung ginawa mo dati, babalik sa'yo. Kaya nga ito ngayon, naisipan kong mag-vlog na lang, baka sakaling masuportahan nyo. Kaya maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat sa mga nag-subscribe. At alam ko naman na medyo parang kang tanga talaga pag parang kang tanga pag nag-vlog. Naging vlogger ka, asahan mo, parang kang tanga talaga. Kasi, takin mo, andyan, magbabike ka minsan o maglalakad. Bigla kang dudukot ng cellphone. Tapos, biglang magsalita ka. Mapapalingon yung mga nasa paligid mo, salita mag-isa, wala namang kausap. Pero syempre, kung makikita nila na nagbibideo ka, alam na. Vlogger to. Vlogger. Yung nga, vlogger talaga. Mukhang tanga lang talaga kasi antakin mo, kagaya ngayon, ako mag-isa dito, salita ng salita. Pero yung iba, hindi nila alam na ina-upload mo sa YouTube or sa FB. Hindi mo alam na pinagtatawanan ka na ng iba. Pero, yun nga, tanggapin mo na. Kung maging vlogger ka, tanggapin mo na yung mga pagtatawanan ka. Tapos, minsan, meron pang time na isang araw wala man lang mag-subscribe sa'yo kahit isa. Hayaan mo lang yan. Pero kinabukasan naman yan, may madagdag 2, 3, 5, 10, ganyan. Kaya maraming salamat pa rin sa mga nag-subscribe. Kasi may mga tao kasi na halimbawa, i-subscribe mo sila, tapos sabihin mo, subscribe mo naman ako. Ay, bawal nga pala yun. Bawal yung salitang yun. Pagka mga ilang araw, unsubscribe sa'yo. Magulat ka yun. Ba't nawala? Ba't nabawasan? Yung pala pagtingin mo doon sa subscription nila, wala ka na doon. Para makaganti ka, di tanggalin mo rin yung subscribe sa kanila. Pero hayaan mo na. Pag ganon, hayaan mo na. Time check. Time check. 10:19. 10:19. Right, 10:19. Tapos na mag-tanim natin yung yan yan, malawak yan. Sobrang lawak. Yung katulong ko. Check ko din. 一杯提神而已啊。 Wala tayo ito, ipan. 好， Hala, sige. 好。Buen día.
你等那么多，点点的生意在在啊？一棒棒的，真棒棒的，我点啊。阮个5分钟到啊。哦。你即马是水电头家啊？我总管啦，我逐项啊管啦。啊，你介绍无你才会卖接。啊。我接哦，我会晓用干啦。讲出心内话啊！镜头也无逐支白等。你即拢咧趁啥？我白趁，我拢趁钱。啊，你点无咧做啊？啊，Ngayon dito. 无咧呀？ Shot ng ano, Paulita Ping. Dito ako sa isang ano, taniman ng pingnang, nagsa sideline kasi pag sweldo mo lang asahan mo rito, eh talagang wala. Ayan. Sideline din pag may time kasi kung wala, asahan mo lang yung ano mo, wala. At ito na nga yung gagawin ng araw pa. Bali maglalatag tayo ng hose. Ayan o. Ito may mga hose sa likod ko. Yun, nilalatag na yan para pag open ng tubig, madidiligan na itong mga bagong tanim. Kaya sobrang pagod na talaga. Pero kailangan kumita ng pera eh. Ayan. Kita mo yung damit ko, sobrang basang-basa na ng pawis. Ayan o. Talagang tulo talaga yung taba mo. Yan, nabigla yata yung ano. Yan po mga katropa. Ito. Dinidilig na yung bagong tanim. Yung tubig, oh. Tapos yung magtanim, ang dilig na. Isipin mo yan, gano'ng karami yung nganga na yung pag lumaki yan. 1,000 ito mahigit kung tatanim na yan eh. Yan lahat yan. 1,310 lawak nito. Puno tong ano, bago. Yan. Lawak niya. Hindi kita yung tubig. Kaya nga sobrang pagod talaga. Ipokus natin konti yan. Yan yung tubig, tinan mo. Yan o. Diba? Yung host na yan, wala ka magpagod sila. Punta sa ano, mga puno na bagong tanim. Pagod lang nila mag-open ng ano, ng water pump. Pagka nahigop na, bubuga rito sa taniman. Ayos na. Makagaya nito para babantayin nilang ng ino nila. Halimbawa, kalating oras nilang papakawalan yung tubig. Tapos pagkapatay, ayos na. Hindi sila hirap sa tubig. Kaya ano sila rito sa ano talaga, lawak niyan sa pagtatanim. Maalwan. Hindi kagaya sa atin na isa-isahin mo yung ano, sprinkler o buhat mo. Didiligan mo isa-isa yan. Hindi pa man matanda sa yung atin ano, wala pa yatang naka-adapt ng ganitong ano. Nga. Kasi nga medyo mahal din yung mga gamit. Taiwan yung sa hose nga nito, nasa ano daw ginastos eh. Mahal yan dito. $60,000 hose lang. Isang puno niya na yung maharbis ng 300. Mga PVC na inilagay dito. So sa dami ng puno na yan. Kaya maraming salamat mga kabayan, mga katropa, mga kasuword. Ayan. Salamat sa inyo. One eternity later. After 1 week, nandito na naman tayo ulit, naimbitahan. Sabi ko ayaw ko nang umulit pero kaya siguro nadali ng trangkaso dahil dito. Inabot ako ng ulan. Yan, naglalatag ako ng dyaryo sa bawat isang puno. Ganyan yung gagawin ko ngayon. Lahat yan, kung ano yung tinanim na ano, natapos na magtanim. Lalatagan ng dyaryo bawat puno para yung snail hindi kakainin yung talbos. Ayan na, ganito itsura niya na. Ayan, bali-balutan mo. Yung dyaryo na to, nakababad to sa gamot. Kaya pag pumunta dyan yung snail, patay yung snail dyan. Ayan, may snail, saan ba yung snail? Ayan. Yung snail na yan, pag umakit yun dyan, patay yan. Kaya ganyan yung gagawin ngayon. Babalutan. Babalutan yung isang puno para hindi maakyat yung ano. Takin mo yan o, gano'ng karami yan. Init pa naman yung araw na yan. Kaya dyan siguro nadali mag ano, ng trangkaso. Pero ganun talaga buhay. Kailangan nating maghanap buhay. Hello, what's up mga katropa? Ito si Daddy TV. Nagpapaalam na muli sa inyo sa susunod na lang na pagkikita natin.
Sa mga hindi pa na-subscribe sa aking channel, pakipindot na lang po ang subscribe button, pati na rin po ang bell button para sa inyong update palagi. Next vlog natin yung about naman sa pagtatanim ng mga gulay rito. Papakita ko sa inyo kung paano sila magtatanim ng gulay rito. Hanggang sa muli.